Magandang hapon mga kababayan. Breaking news po ito. Commodore Tariela bumanat po kay Marcoleta. Mga kababayan, kilala nyo po ito. Ngayon, dahil po sa issue na panglalait po at yung bastos na si Vice Ganda, bumabanat itong Commodore na ito. Binabanatan niya po si PRRD na tama lang daw itong sinabi ni Vice Ganda. Pakinggan muna natin at balikan po natin itong hindi magandang biro ni Vice Ganda kay PRRD at Senador Marcoleta. Ito po mga kababayan. Darling, hold my hand. Oh, darling, hold. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea, buy a jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance or BBMs are banned and prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ngayon. Yan mga kababayan, habang kumakanta po si Regine, back up dancer niya itong si Bading mga kababayan. So talagang umani po ng batikos, lalong-lalo na po sa 100 million na mga nagmamahal kay Tatay Digong at lahat po ng mga DDS dahil po hindi ginalang ni Syokla. Mga kababayan, itong tukmol na ito na si Vice Ganda, napaka ano ito mga kababayan, immoral itong ginawa niya. Dahil napaka sensitive ito, lalong-lalo na po sa mga nagmamahal kay Tatay Digong, lalong-lalo na po sa pamilya Duterte. Parang kinukutsa pa nila at talagang masaya pa sila, mga kababayan. Ngayon po, itong si Franz Castro at itong si Tariela, si Commodore Tariela, bumabanat po mga kababayan. Ito po ang banat ni Claire Castro muna para makita nyo po. Ito po ang banat ni Claire Castro mga kababayan. Ano bang sabi ni Claire Castro? Bakit napipikon yung DDS? Nagjo-joke lang naman. Si ex-President Duterte, ginamit niya na joke ito ni Vice Ganda. Joke naman laging sinasabi ni Duterte Ito yung sarcasm na sinasabi nung vlogger ng Malacanang. Parang lumalabas na bastos si Vice Ganda. Teka lang, sino ba ang bastos? Sino ba yung palamura? Sino ang bumabastos sa mga Pilipino? Aba, parang pinapalabas mo si Tatay Digong yung bastos. Hindi si Vice Ganda, mga kababayan. Ano ba yung pinaghuhugutan ni Manang Claire na talagang idol na idol niya itong baklang ito? Si Vice Ganda na pag nakita mo yung itsura niya dati, akala mo scammer. Scammer sa Quiapo. Mga kababayan, ito po, panoorin po natin. Yung okay, thank you Moe. Bakit napipikon yung DDS na ginoke si ex-President Duterte? Ginamit na joke ito ni Vice Ganda. Joke naman laging sinasabi ni Duterte Parang lumalabas na bastos si Vice Ganda. Teka lang, sino ba ang bastos? Sino ba yung palamura? Sino ang bumastos sa mga Pilipino? Isipin nyo mga kababayan, si PRRD daw yung bumastos sa mga Pilipino. Binabastos nyo ang Pangulo. Disente kayo. Tapos si Vice Ganda, na galing sa dating Pangulo, ang mga sinasabi na napipikon kayo. Aba, ang galing naman ng alin nyo. Talagang, alam nyo mga kababayan, pagka anti-Duterte. Kahit anong ginagawang panlalait na, 80-year-old na, ayaw nilang tigilan. Talagang itong ginawa ni Vice Ganda na yung dati niyang picture, mukhang magnanakaw. Mga kababayan, mukhang congressman na
na adik sa talpakan. Matindi. Tignan nyo pong panlalait nila kay Tatay Digong. Si Christy Fermin ang nagsabi, bastos itong si Vice Ganda. Sinabi na rin ni Mayor Basti na itong si Vice Ganda, clout ito, papansin lang. Hiniling ng mga taga Davao, i-unwelcome person ito persona non grata sa Davao, hindi ito makapunta. Pero sabi ni Basti Duterte, wag niyong pansinin niyang baklang yan. Bugok na utak yan. Clout lang yan. Papansin yan. Ano naman ang sabi ni Tariela? Ito po, bago natin puntahan si Tariela, itong barko po na nagbanggaan sa West Philippine Sea. Ito po mga kababayan, ang gagaling na mga PH Navy. Naalala nila si Tatay Digong na matapang, kaya ngayon gusto nilang maging matapang na. Ito po. Kami nitong dalawang barko. Kalahating oras nang hinahabol ng CCG-3104 at PLA Navy 164 ang BRP Suluan habang patungo kami sa direksyon ng Bao de Masinloc para sa Kadiwa Mission. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit namang iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Ang patrolya ay bahagi ng regular na pag-iikot ng Philippine Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Kasama rin sa misyon kanina ay para ipaabot ang tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Ang Bao de Masinloc pasok sa EEZ ng Pilipinas. Hindi na nakahabol kanina itong China Coast Guard Ship 3104, kaya ito naman ngayong PLA Navy 164 ang humahabol sa amin at sinusubukang harangan yung paglapit namin sa Bao de Masinloc. Kita naman kung gaano katindi ang armas itong PLA Navy 164. Dito mga kababayan, buti magaling itong chief captain ng Philippine Coast Guard. Pag hindi po, baka nagka-pira-piraso itong barko ng Pilipinas mga kababayan. Higante itong mga barko ng China. Ito po, grabeng nangyari dito. Meron itong Gatling gun at meron itong kanyon sa harap. Nang hindi maharangan ng BRP Suluan, nagbukas na ng water cannon ng Coast Guard ship ng China habang pilit kaming hinahabol. Makikita sa mapang ito ng aming dinaanan, ilang beses lumiko at nagpaikot-ikot ang BRP Suluan para maiwasan ang dalawang barko ng China. 10 kilometro bago kami makarating sa Bao de Masinloc, mas naging agresibo na ang dalawang dayuhang barko. Sa isang punto, ilang beses na silang muntik magbanggaan. Hanggang sa mangyari na ang hindi inaasahan. Ayan mga kababayan, nagbanggaan yung dalawang barko ng China. Dapat hindi nangyayari ito. Nung panahon ni Tatay Digong, walang ganito na banggaan. Wala din na sasaktan ng mga bangkero. Kasi nga, masyado tayong agresibo kasi. Ngayon, nakikiano pa tayo sa policy ng US, sa China, naiipit tuloy tayo. Kaya itong China, binubugbog tayo sa West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan, itong si Tariela naman mga kababayan, pakinggan natin ang sinasabi. Ito po siya. Talagang kinampihan niya po si Vice Ganda. Tama lang daw si Vice Ganda. Grabe itong si Tariela. Talagang hindi din niya nirespeto si Tatay Digong. Ito po. Ngayon marami nagngingit-ngit na mga pro-China at saka mga pro-Duterte people na matapos yung, I think this was a concert by Vice Ganda, no? Kung saan nandun si Regine Velasquez. Tapos pinagkatuwaan nila yung ano ba yun? Viral parang clip, di ba? Yung jet ski holiday. Okay. So yung ganyan, no? Nakakatulong po ba yan sa kausa ng Philippine government, ng Philippine Coast Guard? In terms of pushing our sovereign rights or protecting or defending our sovereign rights, especially in the context of some or many Filipinos themselves questioning your actions. Diba yung mga DDS kasi
Ngayon, tahimik sila, di ba? Tahimik sila rito sa issue na ito na nangyari dyan po sa Baho de Masinloc. Pero galit na galit sila doon sa joke na yon, di ba? So in terms of, again, defending the sovereign rights and pursuing your campaign, di ba? To protect our sovereign rights, nakakatulong ba ito mga ganitong hirit or joke coming from the likes of Vice Ganda? Alam mo, para sa akin, Sir Christian, itong mga ganitong mga hirit ni Vice Ganda or any other celebrity, no? Kung ikaw supporter ka ng isang politiko at the same time you are a fan of Vice Ganda, pag nagsalita ng ganyan si Vice Ganda, kung ikaw talaga rational na tao, no, para sa akin it is enlightening kahit i-deliver through jokes, di ba? So para sa akin, more people like Vice Ganda or any other celebrity na may influence sa society natin should really speak out, no? And influence our countrymen when it comes to fighting for our sovereignty and sovereign rights. Wala naman siguro masamang binanggit si Vice Ganda dun sa clip niya, no? Sinabi niya. O sabi ni Tariela, mga kababayan, wala naman daw nasabi si Vice Ganda sa kanyang clip. Anong wala? Tariela, ito hindi ba masama itong sinasabi niya dito? Hindi ba masakit ito sa mga nagmamahal kay Tatay Digong na tila kinukutya at nilalait nyo, na inuusig nyo siya? Ito po tignan nyo po, Mr. Tariela, baka hindi nyo po napapanood dito. Darling, hold my hand. Oh, darling, hold. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea, buy a jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance or BBMs are banned and prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ngayon. O mga kababayan, hindi ba masama yon na kinukutya at pinagtatawanan nyo yung 80-year-old doon sa ICC na giniginaw sa lamig ng klima doon? Hindi ba masama yon na kinukutya at nagdidiwang kayo? Ito namang mga audience ng baklang ito, nagtawanan naman na parang mga tanga at mga bobo. O tignan nyo mga kababayan, sino bang hindi magagalit sa inyo? Napaka-sensitive na issue, ginagawaan yung katatawanan. Lalong-lalo na po sa pamilya nila BP Sara, na ginawa nyong pulutan sa inyong show. Kaya si Vice Ganda, lahat ng mga produkto niya, Ultimo Tocino, Belo, products, mga McDonald niya, na-boycott na ng 100 million na DDS. Tignan nyo mga kababayan, hindi ba hindi ba masama yung ginagawa ni Vice Ganda na mapanglait? Akala mo sobrang ganda niya. Pag nakita mo ito sa dilim, akala mo tikbalang ito mga kababayan. O tignan nyo po itong mga barko dito nagbabanggaan. Nakatuno ng aming pansin sa papalapit na barko ng Chinese Coast Guard nang bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng Chinese Coast Guard. And there was a miscalculation on the part of the PLA Navy when it did a very sharp turn. Siya yung bumangga, no, sa China Coast Guard vessel. Sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG-3104. Sa anggulong ito nakuha mula sa aking 360 camera, makikitang ang BRP Suluan ang matutumbok sana ng Chinese naval ship. Yan mga kababayan yung nangyari. Kaya si Christy Permin, galit na galit dito kay Vice Ganda, mga kababayan. Nasaan na ba yung mabilis lang nakalagpas ang barko ng Philippine... Si Christy Permin, mga kababayan. Tignan po natin Christy Permin, galit na galit kay Vice Ganda. Talagang Christy Permin, mga kababayan, panoorin po natin Christy Permin, Vice Ganda, mga kababayan.
Kita nyo dito, talagang galit na galit si Manay. Ito po, mga kababayan. Para sa Bida Fresh Moments, Bioderm Fresh. Galit na galit si Manay dito. Tignan nyo po mga kababayan ha. Galit na galit si Christy Fermin sa ginawa ng Vice Ganda na ito. Ito po mga kababayan. Saglitin lang po natin. Tignan po natin ang reaction po ni Manay. Ito po. Talagang galit na galit siya mga kababayan eh. Ano bang sinabi ni Manay? Ito po. Ang kanyang pinaglaruan. Hindi lang naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pinaglaruan sa kanyang konserto. Pati ang sitting president, si PBBM, ay talaga naman pong pinaglaruan din. Kaya lang hindi masyadong nag-iingay na gaya ng DDS ang mga PBBM supporters. At ang ginamit po niya dito, si MC at si Lassie, na pati nga ako ay nadamay dyan. Dalang sabi, ba't daw sila nandun? Baka daw ako magalit nang alam daw na kuraw ay magkakaaway sila. Baka daw magpalit ng naratibo, Romel. Eto, Romel. Dalawang araw yan ay dalawang araw yan content yan. Friday and Saturday. Araw yan, hindi siya nagpalit ng damit, yung blue and white. Pati yung yung gano'n, kay Christopher Bean, gano'n yung content. Market lang niya sa entablado si MC at si Lassie. Anong ginawa niya kay MC? Pinangiwi-ngiwi niya, ang mukha, hinawakan pa niya. Alam naman niya na yung issue ng droga, di umano, na gumagamit ang Pangulo, yun ang issue na talagang sinasansala at nilalabanan, ipinagawa pa. Ito naman si MC, parang uto-uto, ginawa naman niya. At si Lassie rin, para rin uto-uto, nagpa-PRRD at nagmura pa. At sabi pa, anong sabi niya? Baka daw magpalit ng naratibo, wala daw tayo magiging content. Lassie, MC, lalo ka na MC. Maano ngang magpakatotoo ka? Ano ba sinabi mo kay Vice? Anong malay namin sa nangyari sa Palawan? Anong alam namin sa Showtime? Di man kami kasama dyan. Anong alam namin sa pagkakaibigan nyo? Anong alam namin tungkol dun sa Vice Comedy Club? Comedy Bar. Kanino ba galing yung mga kwento? Mano nga wag kayo mag-reality check ka, Vice. Sa palibot mo lang ang mga ahas na tumutuklaw sa'yo. Pwede ba? Magtigil nga kayo. Magtakatotoo nga kayo. Anong content? Inimbento namin yung kwento? Hindi kami nag-iimbento ng kwento. May binasa kami. Alam mo yan, MC. Nako ha, wag na kayong mag-utuan. Wag na kayong mag-utuan. Wag nyo kaming gamitin. Okay? Nakakaloka. Hindi ko dapat makalimutan ito. Nandun si Bea Alonso sa audience. Kasi inano na naman nila, yun na namang demanda. Sabi niya, may magtatanggol sa atin, sabi ni Caballo. Si Bea Alonso, alam mo, pupurihin ko sa Bea Alonso kasi ang ginawa niya, parang gumaganon siya. Parang ano ba? Huwag niyo ko lang siya, kinaswal niya lang yun. Parang kinaswal niya. Parang umiiwas siya. Ganun ang taong nag-iisip, di ba? Hindi nagpapagamit. Yun. Ay Vice, walang forever sa mundong ito. Karma is real. Lulubog din ang araw. Tama, ang araw nga po lumulubog. Nagtatago sa likod ng mga ulap, di ba? Gumagabi. Plastic pala yan, 2 bakla na yan ay nakakainis, poker face. Sabi ni Dimsy Ignacio. Alam nyo, marespeto kami sa mga Becky, lalo na ako. Ang karamihan po ng mga anak-anak ko, puro Becky. Ang lakas po ng aking pagrespeto sa LGBTQIA plus community. Mahal na mahal ko ang ladlad. Mahal ko ang lahat. Andiyan si Ambet Nabos makakapagpatotoo kung paano kong inorish at mahalin ang mga bakla kong kahanay. O yan mga kababayan, tignan nyo, Christy Fermin, binakbakan itong baklang tikbalang na ito. Kita nyo po ang kanyang ginawa. Kayo ba naman ang ganituhin, no? Halimbawa, nanay mo ang nasa kulungan ng ICC. Tapos pagtawanan ng milyong-milyong mga tao na kayo-kayo lang naman. Wala pa yata kayong 10,000 dyan. O, tignan nyo po mga kababayan. O. Darling, hold my hand. Oh, darling, hold. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski.
Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big flowers or BBMs are banned and prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ngayon. O, di ba mga kababayan, nagmumura-mura pa siya. Eh si BBM din, nilait niya, kaso itong mga bangag na supporter, pinagkibit balikat nila mga kababayan. Mas tinutukan nila yung panlalait ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Na dahil dito sa pagkakakulong niya. Eh kahit sino mga kababayan magagalit eh. Kaya nga binakbakan ni Christy Permin ito. Si Manay. Manay ba ito mga kababayan? Taga Bicol ito eh. Si Lolit Solis ba yon? No. Yung tawag doon ah. Basta si Christy Permin na malupit na komentarista. Na isa ng veterano. Isa ng legend sa chismisan. Pero ito hindi nagbabanggit ng chismis ito. Laging may resibo. Di ba mga kababayan? O, anong masasabi nyo? Eh, sabi nga eto pa. Check pa natin yung iba mga kababayan, ha? Check pa natin yung ibang mga... Check natin mga kababayan, ha? Ito po, talagang makikita nyo po dito. San dito? Marami dito. Ito po, si Christy Permin. Ito po. Sa amin, bashers. Sa akin, demonyo ang tawag niya, di ba? Hindi, nakakatawa lang si Vice Ganda. Yung tatlong tsaka na yan. Sus Mariosep naman, mga kachika. Kung kami ay tatlong tsaka, ano ka naman ngayon? Di ba? Tsaka kami. Eh, ikaw, ano ba itsura mo noon at tsaka ngayon? Di ba tsaka kika ka talaga? Di ba nakakatawa ka talaga? O mga kababayan, di ba? Nakita niyo naman gaano kagalit si Christy Permin sa baklang ito dahil sa pinaggagawa niya na panlalait. Eh dati si Jessica Soho doon sa rape issue na ito, di ba? Talagang ginalit ni Vice Ganda si Jessica Soho pati yung mga 1 billion na followers ni Jessica Soho, hindi man lang niya ginalang si Nora Honor mga kababayan, Miss Nora Honor. Nora Honor. Vice Ganda. Vice Ganda issue mga kababayan. Ito po. Ito rin yung ginawa din niyang panlalait mga kababayan. Ito po. O ito po mga kababayan ha. Ginalit din ni Ito po mga kababayan, ba't kayo nandito magagalit si Christy Permin? Ang alam niya, magkakaaway tayo, sisirain nyo ang narrative, mawawalan sila ng content. Aba, ang galing naman. Ito po. Ito po mga kababayan, nilait din niya Nilait din ni Vice Ganda mga kababayan Nilait din ni Vice Ganda ito O ito po. Tignan nyo mga kababayan nasaan kayo yung video na yon. Nilait din ito mga kababayan. Vice Ganda. Nagtaray kay Nora Honor. Ito po mga kababayan. Hindi natin makita yung video. Nasaan kaya yon? Yung video na ito. Nasaan kayo yung video? Vice Ganda. Halatang o tignan nyo mga kababayan. Ito po, si Vice Ganda. Laging trained? Formaton. Nilait din ito mga kababayan Hindi ko lang makita yung video Hindi ko lang makita yung video nito Talagang nilait din ng baklang kabayo na ito mga kababayan. Hindi ko makita Talagang itong kabayong ito, ang daming nilait Ang daming tinapakan nito Iba yung Nora Honor. There can only be one superstar. Iba yung Nora Honor. But we can produce a Janine Berdine. We can produce another star.
another amazing star, but not another Nora Honor. That is impossible. Kahit magagaling na, alam natin yung magagaling natin, meron tayo sarili-sariling mga di po ba, mga sarili-sariling mga manok. And yet, syempre, ang importante, kondisyon na kanilang mga boses, yung pampatibayan, ika nga ng boses. O yan mga kababayan, basta may nilait din na Vice Ganda itong si Nora Honor. Kaya hindi makakalimutan ng taong bayan ang ginawa mo, Vice Ganda. Ayan, hindi makakalimutan ng taong bayan ito. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big flowers or BBMs are banned and prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ngayon. O mga kababayan, di ba? O ano bang sinasabi ni Tariela? Ito po. Niya lang na pupunta ng West Philippine Sea gamit ang jet ski. Although this was really a promise made by the former president. And years after, sinabi niya, joke lang naman daw. No? So, para sa akin, it helps in increasing awareness of our Filipino countrymen pagdating sa ganitong issue. Tsaka I remember na previous conversation that we had, no, medyo nagulat kayo dahil ibang mga kababayan natin na nakatira malayo doon sa Palawan, for instance, sa Zambales sa Pangasinan, para malayo sa kanila issue ng West Philippine Sea, yung pambubuli, pangharas ng China dyan. So since then, I think that was more than a year since we had that conversation. Medyo nag-improve ba? Kumbaga nakatulong ba yung mga ganitong kampanya in terms of providing more information and perhaps enlightenment sa ating mga kababayan? Yes, based on the recent survey, Sir Christian, 84% na ng ating mga kababayang Pilipino are supportive for our fight in the West Philippine Sea. Alam mo, when we started doing this, Sir Christian, since the first time I was interviewed dito sa show mo, parang 60 or 70 pa lang yata ang mga Pilipinong tumitindig sa laban natin na to. O yan mga kababayan, akala kasi nila si PRRD walang pakialaman or walang pakialam sa West Philippine Sea. Nag-iisip lang po si PRRD. Ayaw niya lang maipit pag naglaban itong dalawang higanteng bansang ito. Pagka nagkagirian, edi matutusta ang Pilipinas. Di ba mga kababayan, yung foreign policy kasi magkaiba. So yan yung inaano nila, na parang mas matapang daw si BBM ngayon kasi pinagtatanggol ni BBM yung West Philippine Sea. Magkaiba lang po ng estratehiyang ginagawa ng Pangulo na si PRRD at sa ngayon. Si ano ngayon, naging tuta ng Amerika. Naging lapdog. Di ba kung paano itrato ni Trump si BBM, kala mo delivery boy lang ginagawa niya, mga kababayan si Tatay Digong nun, di niya maganyan-ganyan. Di ba mga kababayan? Anong masasabi nyo? Isang like po, isang share, at isang subscribe po sa ating YouTube channel. Mabuhay po mga kababayan. Vice Ganda, nako. Sabi nga sa mga salawikain na mga wika, ang kasikatan ay naglalaho. Sabi ng iba, tatanda ka rin. Pinagtawanan mo si PRRD. Digital or digital ang karma. Yung ganti ng langit, digital. Pinagtatawanan mo ngayon, bukas ikaw naman ang pagtatawanan ng mga supporter ni Tatay Digong. Tandaan mo yan. Yung ginawa mo kay Tatay Digong na yan, forever na yan, hindi na yan mabubura sa history. Lalo na, pag may nangyari kay Tatay Digong sa dahig at hindi makauwi, dahil sa kanyang kondisyon, talagang makakarma ka. Makakarma ka talaga. Vice Ganda sa ginawa mo. So yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Salamat po ng marami.